ang nagro-roll sa atin. Kaya binigyan mo sila ng authority ng Panginoon. And, dito mga kapatid, would you be fired as a Christian and be maturing Christian based of your attendance? Tanong po, would you be fired as a Christian and be a maturing Christian based on your attendance? But mga kapatid, yes po. Because sabi po sa Hebrews 10:25, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Yung pagbababad po natin, salita ng Panginoon, yung hindi po natin pag-neglect in every sa mga gawain ng Panginoon, doon po tayo nagkakaroon ng fire. Yung na-ignite po yung burning desire natin. Nagkakaroon po tayo. Nagmamature po tayo. Dahil alam niyo mga kapatid, pag tayo lang ay nagbasa ng salita ng Panginoon, mabubord tayo. Hindi gano'n natin maintindihan yung salita ng Panginoon. At hindi tayo nagmamature. Kasi hindi rin tayo nakakarinig ng ibang revelation na yun yung magpapalakas ng pananampalataya natin. Amen. Napapansin mo, pag ikaw hindi naka-join ng kahit anong gawain, Bible study, worship service, is papanghinaan ka. Pag kaya sinasabi ng Panginoon, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing. Why mga kapatid? Na ini-encourage tayo. Dahil darating po, isang araw, again, maghiwalay po tayo. Wala na pong church nun. Kanya-kanya na lang po yun. Pag tayo na lang po mag-isa, gaano ba tayo kasigurado na yung faith natin is talagang konkreto na at hindi na kayang ma-shake? Ay, darating talaga panahon. Pag dumating yun, praise the Lord. At pag nabutan natin yun. And, commitment to church group. Sabi nga rito, in 1 Peter 4, verse 10 to 11, as each one has received a gift, minister it to one another, as good stewards of the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone minister, let him do it as with the ability of God's which God supplied. And all that in all things God be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Mga kapatid, lahat po tayo binigyan po ng gift ng Panginoon sa atin. We need to use it. Gamitin po natin. Dahil gusto po ng Panginoon, lahat po ng gift natin is ma-serve po natin. Na merong purpose. Alam mo yung mga kapatid, ang na-reveal sa akin is, minsan nagtataka tayo, Lord, bakit parang kukunti lang namin? Lord, bakit parang yung church hindi nag-grow? Kasi maybe we are not still fully committed to the Lord. Ang gusto ng Panginoon is mag-commit tayo for the church growth. Kung mag-grow tayo, dapat pati rin church mag-grow. Amen. Dahil gusto lang ba natin na tayo lang? Gusto lang ba natin na every worship service, tayo lang din? Diba, gusto ng Panginoon na tayo'y ipahayo sa labas upang maraming madalang mga souls na uhaw din. And praise God, ng Panginoon is talagang napakabuti niya. Binibigyan niya tayo
ng alam mo yung marami pang oras upang ibigay natin sa Kanya ang nararapat. Kung ano man yung na-miss natin nakaraan, kahapon. Sabi na ba yun? Buhay ka pa. Meron ka pang purpose. Binigyan kita ng oras. Gamitin mo. Amen? And commitment to church needs. Sabi nga rito mga kapatid, in 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sabi po ng Panginoon, lahat po tayo is binigyan ng pagpapala ng Panginoon ng gift, ng blessings. God give us the 3 T's: time, treasure, and talent na Panginoon. And we need to exercise yung pagiging cheerful giver natin. Sabi, each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Binigyan po tayo ng pagpapala ng Panginoon. Yes, naturuan tayo, finances. Meron tayong mga trials in finances. Nag-struggle tayo. But, ang gusto ng Panginoon, kung meron kang challenge in finances, meron kang struggle sa finances, ask Him. The Lord, when we pray, isama din natin sa Panginoon, the Lord, bless me. Para ma-bless. You will bless me and I will be a blessings. Kasi if we will ask lang only na, Lord, pahingi ng pabayad sa utang, ayun na talaga ibibigay sa atin ng Panginoon. But if we will ask the Lord, I want to experience to be a cheerful giver. Ang gusto ng Panginoon is mag-manifest yung glory niya sa buhay natin. Kasi hindi naman tayo pinipilit ng Panginoon na magbigay. But ang gusto lang sa atin ng Panginoon is we will exercise and mag-reflect sa atin who God really is. Because God is a generous God. Hindi po siya nag-ano sa atin. And we are not living under the law. Kaya nga tayo, we are in grace giving. Gusto sa atin ng Panginoon na kailangan nating maintindihan bakit tayo binigyan ng biyaya ng Panginoon. And kung ano man yung mga needs, it's not actually for the church, but that one is actually for the expanding of God's kingdom. Pag pinagpala tayo, is magagamit natin yun to reach out souls. Dahil yun ang gagamitin ang gagamitin ni Lord to expand His kingdom, yung mga resources natin, kung ano yung mga blessings. Amen? Amen. And sabi ko rito in 1 Kings chapter 8 verse 61, and may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands as at this time. Amen? So praise God po. Mga kapatid, binigyan na po tayo ng panibagong puso sa ating Panginoon. Amen. He removed the heart of stone. Binigyan niya po tayo ng heart of flesh. And He renewed our spirit. He gave us the loyal spirit. And sabi ng Panginoon dyan is to live by His decrees and obey His commands. And meron pa pong susunod sa atin na generations. From generations to generations to generations. And we need to break that curse na
kung yung mga ninuno natin is hindi nakapag-serve sa Panginoon. Kasi ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na we need to break that curse. That we, all of us, can be fully committed to the Lord. Dahil mga kapatid, ayaw ng Panginoon na dumating yung time na tayo is nangihina na, saka pa lang natin sasabihin na, Lord, I want to serve you. But ngayon, malakas pa tayo. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pribileyo. Ipinapakita sa atin ng Panginoon, ilang taon ninakaw ng kalaban. Na sinasabi ng kalaban na wala kang, you're not worthy to serve. But ngayon, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Now, it is worthy to serve Him. Ngayon pa nga. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin bukas. Kaya ngayon talagang inano tayo ng Panginoon that may your hearts be fully committed to the Lord our God. Because God is the owner of everything. Amen. And to live His decrees and obey His commands. At yan naman ang Holy Spirit tutulong sa atin. That we will live by His decrees and obey His commands. Amen? Amen. And pwede tayong tumayo mga kapatid. Praise the Lord. And can we declare with convictions? 1, 2, 3. I declare there will be a spiritual breakthrough in my life, and I'm claiming your promises of restoration and abundance in every aspect in my life to be a channel of your blessings. I declare that I will have positive attitude and mindset, even in the midst of challenges and changes. I believe that you are with me and all things are possible. I declare that my family will experience unity, love, peace. Your word says that where 2 or 3 are gathered in your name, you are there with them. I trust that as we gather together in your name, you'll bring healing and restoration to our relationships. Amen. Hallelujah. Sige pa po. I declare that my sins. Lord, Lord, thank you. Saan ba dyan? Ito po. Lord, thank you that my sins are forgiven and thrown in the sea of forgetfulness. I declare that I am walking in divine favor and blessings today. Your word says that you have plans to prosper me and not to harm me, to give me hope and future. I declare that I am new creation in Christ and the old has passed away. A new has come and I am ready and willing to serve you. Jesus Christ. Amen. Amen. And lastly, I declare that I have peace that surpasses all understanding because of my staying on you. I declare that I am vessel of your love and I will spread your love to those around me. I declare that I am guidance of the Holy Spirit and by studying and receiving with the Word of God day and night. I will commit to Jesus Christ to serve Him with all my heart, with all my soul, with all mind, and with all my strength, to glorify His name, to my family, and His church. let us give claps to our God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Lord, thank you for reminding us, Panginoon, sa kung ano man, yung mga kahapon, O God. You want us, Lord, to focus now, to serve you. Not just only committed, but we will be fully committed to you, Panginoon. Amen. Because, Lord, Ikaw na pinagsisilbihan namin ay hindi ordinaryo, Panginoon. Ikaw ang naglikha sa amin, O God. Na lagi mong pinapaalala sa amin, Panginoon,
na kung ano man ang aming mga pinagdadaanan, Lord. Wala yun, Lord, sa pagkakaloob mo sa amin na breakthrough, may pagkakaloob mo sa amin na favors, may pagkakaloob mo sa amin na blessings. Lord, maraming salamat that we all here, Panginoon, ay humingi sa iyo, Panginoon, ng guidance upang masunod namin, Panginoon, ang iyong decrees, ang iyong commandments, Panginoon. Amen. Lord, salamat for reminding us, Lord, na sa tuwing kami nagbabasa, Panginoon, ng iyong salita. Salamat, Panginoon, because your words is true, Panginoon. Sabi mga Panginoon sa iyong salita, Panginoon, that God's scriptures is God's bread, Panginoon. It is useful for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness, Panginoon. So that, Panginoon, lahat ng tinawag mo rito, God, that we will be thoroughly equipped, Panginoon, to glorify your name. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng courageous, O God, na handa kami ibahagi ang iyong mga salita, Panginoon. Na handa kami ibahagi, Panginoon, that Jesus Christ, Panginoon, is the way, the truth, and the life, Panginoon. At Lord, kami ay naniniwala, Panginoon, na kami nandito, Panginoon, will not just only to serve you, Panginoon, but we, and our household, Panginoon, will serve you, God. Because, Lord, we believe and we will hold your promises, O God, na ang aming mga pamilya ay sasakupin mo, Panginoon. Because, Lord, our bloodline, Panginoon, is already in you, Panginoon. At ikaw ay maghahari, O God. Lord, maraming salamat sa mga provisions, Panginoon, sa mga blessings na ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay maging channel, Panginoon, maging steward, Panginoon, ng iyong pagpapala, Panginoon, ng iyong blessings, Panginoon, to expand your kingdom, Panginoon, to expand, Panginoon, the growth of your church, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon, na ikaw ay hindi nagkukulang sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. And we believe, Panginoon, that the miracle, Panginoon, is happening now, Panginoon. Because tinama mo, Panginoon, ang puso namin, O God. Lord, when we ask blessings to you, Panginoon, salamat. Dahil ang ibibigay mo, Panginoon, na biyaya, Panginoon, ay hindi lamang sakto, Panginoon, kundi siksik, liglig, at nag-uumapaw, Panginoon. Because we believe, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, you will bless, Panginoon, beyond our imaginations, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay maging tunay, Panginoon, na cheerful giver, Panginoon. In every aspect, in every blessings na pagkakaloob mo sa amin, Panginoon. It might be materials, Panginoon, or spiritual, Panginoon. Maraming salamat, O God. Dahil, Lord, you renew us, Panginoon. At pinakain mo kami, Panginoon, ng iyong mga salita upang kami, Panginoon, ay mag-mature, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay hindi na maloko ng kalaban, Panginoon. Na kami ay hindi karapat-dapat na pagsilbihan ka, Panginoon. But, Lord, salamat dahil you renewed us, Panginoon. Binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon, O God, na walang huli sa iyo, Panginoon. Na walang hindi importante sa iyo, Panginoon, ang edad, Panginoon. Ang importante sa iyo, Panginoon, ay mag-submit. Ang importante sa iyo, Panginoon, ay sumunod sa iyo ipapagawa sa amin, Panginoon. At Lord, maraming salamat na yung mga puso namin, Panginoon, ay yung nilinis, Panginoon, ng aming wala kami ibang inisip, Panginoon.